Nagimbal ang buong Amerika. Biglang-bigla, sumiklab ang bilang ng mga high school student na humihinto sa pag-aaral. Isang malakas na mensahe ang kanilang ipinarating. Gobyerno ng Amerika, magising na kayo. Wala kaming kinabukasan dito. Ang mas nakagugulat pa ay ang katotohanang iisa lamang ang kanilang patutunguhan, ang Pilipinas. Ang kanilang sabay-sabay na pag-alis sa mga paaralan ay kumalat na parang epidemya at nilamon ang lipunang Amerikano. Dahil sa seryosong krisis na ito, sunod-sunod ang mga special report ng malalaking news media at maging ang gobyerno ng Amerika ay nagsimula ng gumawa ng mga hakbang. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay isang educational tour sa Pilipinas ng isang prestihiyosong pribadong high school sa Amerika. Paanong ang isang 7 araw na biyahe sa Pilipinas ay nagtulak sa isang grupo ng mga elite na high school student na gawin ang pinakamalaking desisyon sa kanilang buhay. Ano nga ba ang nangyari? Simulan na natin ang hindi kapanipaniwalang kwentong ito. Ngunit bago iyon, ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong upang makagawa pa kami ng mas magagandang video. Pakisabi na rin sa comments kung saan ninyo ito pinakikinggan. Nasaan man kayo, salamat sa inyong pagsama. Sa bawat hakbang ko sa pasilyo, ang tunog ng takong ng aking sapatos ay umaalingaw-ngaw na parang walang laman. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaloy sa mga salamin ng bintana, lumilikha ng kumikinang na mga disenyo sa sahig ng ikalawang palapag. Sa panlabas na anyo, perpekto ang lahat. Laging ganoon ang aming paaralan. Isang paaralan kung saan ang tuition fee pa lamang ay umaabot sa mahigit $100,000 kada taon. Ipinagmamalaki ng aking mga magulang na kapag nakapagtapos ako rito, garantisado na ang aking pagpasok sa isang tanyag na universidad. Ngunit sa gitna ng kislap na iyon, hindi ko maalis ang pakiramdam na para akong sinasakal. Ang pangalan ko ay Emily Lawrence, isang second-year student sa isang kilalang pribadong high school sa East Coast ng Amerika. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang listahan ng mga nakapasa sa Harvard University. Ang mga pangalan ay tila inukit sa ginto. Sa ilalim nito, nakahanay ang mga logo ng Yale, Princeton, at MIT. Isang senior na dumaan ang sumulyap dito at nagtaas ng balikat. Nakita mo ba? 12 mula sa school natin ang nakapasok sa Harvard lang last year. Tumango ang kaibigan niyang kasama. Kaya nga para na itong express lane papuntang Ivy League. Nagtawanan sila habang naglalakad palayo. Dapat sana ay nakisabay ako sa kanilang halakhak, ngunit tila may bumara sa aking lalamunan. Doon ko unang naramdaman na mayroong isang bagay na nakatago sa likod ng maningning na listahang iyon. Pagpasok ko sa classroom, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon. Sa labas ng bintana, isang malawak at alagang-alagang damuhan ang tanaw at sa malayo ay maririnig ang mahinang tunog ng bolang tumatalbog mula sa tennis court. Para itong isang perpektong larawan. Ngunit ang aking paningin ay napako sa isang papel na nakadikit sa sulok ng silid. Emergency Active Shooter Drill. Tuwing Miyerkules, 10 a.m. Sa ilalim ng mga salitang nakasulat sa pula, may isang guhit ng isang taong nagtatago sa ilalim ng desk. Isang taong nakayuko. Biglang kumabog ang dibdib ko. Drill na naman. Pangatlo na. Ngayong linggo, buntong hininga ng kaibigan kong si Jessica sa tabi ko. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Natatakot ka ba? Tanong ko. Nag-atubili si Jessica ng kaunti bago tumango. Sa totoo lang, sa tuwing naririnig ko ang sirena, ang lakas ng kabog ng puso ko. Minsan, hindi ko na alam kung totoo o drill lang. Ganoon din ang nararamdaman ko. Naalala ko noong nakaraang Martes, ang biglaang pagtunog ng alarma sa pasilyo ay nagpasigaw sa lahat at nagpatakbo sa amin pabalik sa mga classroom. Maging ang aming guro ay namutla habang nilalak ang pinto at isinasara ang mga kurtina. Nalaman namin kalaunan na false alarm lang iyon. Ngunit sa loob ng 15 minutong iyon, lahat kami ay naghanda para sa kamatayan. Dumating ang tanghalian. Sa pasilyo patungong cafeteria, mahaba ang pila ng mga estudyante. Sa pagitan ng mga haliging marmol, sa may pasukan ng kainan, may nakasabit na banner, Healthy Lunch Program. Muntik na akong matawa ng mapakla. Kumuha ako ng tray at pumila. Nakita ko ang pagkaing isa-isang iniaabot sa mga nasa unahan, isang slice ng pizza. Ang mga gilid nito ay basa at malata, ang french fries ay malamig na at namumuo na ang puting sebo. Ang ipinasa bilang salad ay ilang piraso lang ng lettuce na may 2 pirasong cherry tomato. Ito ang tanghalian na kinakain mo para sa $100,000 na tuition, bulong ng isang tao sa likod ko. Pareho kami nang iniisip. Umupo ako sa isang mesa at naamoy ko ang dilatang beans.
Tinuhog ko ng tinidor ang isang piraso ng French fries. Lumaylay ito na parang basang papel. Mukhang masama, no? Sabi ni Jessica habang umuupo sa tabi ko, dala ang parehong pagkain. Hindi lang mukhang masama, masama talaga, sagot ko. Bahagyang tumawa si Jessica at kumuha ng isang piraso ng pizza. Paano naging healthy to? Puro mantika at walang sustansya. Sabi ng school, organic ingredients daw ang gamit nila. May organic frozen pizza ba? Sabay kaming napatawa. Ngunit may pait sa aming mga tawa. Tumingin ako sa paligid ng cafeteria. Halos lahat ng estudyante ay kalahati lang ang nakain at nakatutok na lang sa kanilang mga cellphone. Sa labas ng bintana, nakita kong bumaba ang aming school principal mula sa kanyang bagong kotse. Isang silver na pinakabagong modelo ng Mercedes-Benz. Habang tinitingnan ko ang kumikinang na sasakyan, bumigat ang aking dibdib. Ang halaga ng kinakain naming tanghalian ay sapat na sigurong pambayad sa buwanang hulog ng kotseng iyon. Sa klase sa hapon, asul na asul ang langit sa labas. Perpektong panahon. Ngunit mabigat ang hangin sa loob ng classroom. Habang nagsusulat ang guro ng mga formula sa pisara, tulala lang akong nakatingin sa labas. Mga magagarang gusali, malawak na damuhan, mga dekalidad na pasilidad sa labas. Perpekto ang paaralan. Ngunit sa loob nito, nabubuhay kami sa takot na may lingguhang shooter drills. Nagbabayad kami ng napakamahal na tuition, pero hindi man lang makakain ng disenteng tanghalian. Isang ideya ang nagsimulang umikot sa isip ko. Mayroong mali. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad sa pasilyo, muli kong tiningnan ang bulletin board. Nandoon pa rin ang kumikinang na listahan ng mga nakapasa sa Harvard. Ngunit ngayon, ang kislap nito ay tila hungkag. Sa likod ng marangyang panlabas, mayroong isang bagay na nabubulok at nagsisimula ko na itong maramdaman. Sa loob ng kotse pa uwi, nakatingin ako sa labas. Ang paglubog ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga gusali. Magandang tanawin, ngunit may bahagi ng puso ko na hindi pa rin mapakali. Ito na ba talaga ang kinabukasang gusto ko? Iyon ang sandaling nagsimula akong harapin ang katotohanang nakatago sa likod ng pangalan ng isang prestihiyosong paaralan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng auditorium ay umalingaw-ngaw hanggang sa dulo ng pasilyo. Araw iyon ng pagtitipon ng lahat ng second-year students. Habang isa-isang napupuno ang mga upuan, maingay ang bulungan ng mga estudyante. Sa wakas, iaanunsyo na ang educational tour. Siguradong Paris o London yan. Sa Rome nagpunta ang mga senior last year, sabi ni Brian na nasa unahan ko habang hawak ang kanyang cellphone. Yung kuya ko, sa Paris pumunta 3 taon na ang nakalipas. Yung picture niya sa Eiffel Tower, nasa social media pa rin. Ang cool tingnan. Si Jessica sa tabi ko ay nagningning ang mga mata habang sumasang-ayon. Gusto ko sa London. Ang ganda siguro magpa-picture sa harap ng Big Ben. Yung ate ko, ang daming kuha doon. Sa isip ko, umaasa rin ako. Europa, ang pag-iisip pa lang ay nagpapakilig na sa akin. Ang sarili kong naglalakad sa mga kalyeng bato, bumibisita sa mga lumang katedral at nakaupo sa isang cafe. Umakyat sa entablado ang aming principal. Naka-gray suit. Inayos niya ang kanyang salamin at tumayo sa harap ng mikropono. Tumahimik ang buong auditorium. Mga minamahal kong mag-aaral, ngayon ay iaanunsyo ko ang destinasyon para sa ating educational tour ngayong taon. Bumilis ang tibok ng puso ko, pinagpawisan ang aking mga palad. Ngayong taon, sisirain natin ang tradisyon at pupunta tayo sa isang bagong lugar. Ang ating destinasyon ay Asia. Sa isang iglap, napuno ng bulungan ang auditorium. Asia? May mahinang bumulong. At nagpatuloy ang principal, ang Pilipinas, Manila. Sa kaliwang bahagi, may mga naghiyawan. Wow, Pilipinas! Ang ganda raw ng mga beach doon. Sikat sila sa mababait na tao, di ba? Ngunit sa kanan, iba ang reaksyon. Ako naman ay nakatitig lang sa unahan. Pilipinas? Naguguluhan ang isip ko. Narinig ko na ito, pero ang pumunta doon ay ibang usapan. Itinaas ng principal ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin, pero pakinggan ninyo ako, may diin sa kanyang boses. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar para sa turismo. Nag-aalok ito ng mga karanasang hindi ninyo maiisip batay sa mga pamantayang alam ninyo. Sa screen sa likod niya, sunod-sunod na lumabas ang mga larawan. Mga larawan ng edukasyon sa Pilipinas, ng kanilang katatagan at ng pagsasama ng tradisyon at modernidad. Sa maraming aspeto, ito ay ibang-iba sa Amerika. Ang mga bagay na inaakala nating normal ay umiiral doon sa ibang paraan. Muling nagbulungan ang mga estudyante.
Ngumiti ang principal at nagpatuloy. Hindi ninyo ito maiintindihan hanggat hindi ninyo nakikita ng sarili ninyong mga mata. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating pumunta sa Pilipinas. Muling umugong ang auditorium. Pagsang-ayon at pagtutol, pagka-curious at pangamba, lahat ay sabay-sabay na sumabog at naging kakaiba ang bigat ng hangin. Hindi ako makagalaw sa aking upuan, pinakikinggan lamang ang malakas na tibok ng aking dibdib. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula ang pagtutol ng mga magulang. Napuno ng mga reklamo ang online forum ng paaralan. Hindi namin maaaring ipadala ang aming mga anak sa isang lugar na may panganib ng mga kalamidad. Mas nakakatakot ang mga bagyo kaysa sa mga insidente ng pamamaril. Bakit natin sisirain ang tradisyon ng pagpunta sa Europa? Ngunit hindi umatras ang paaralan. Nagkaroon ng karagdagang pagpupulong kung saan isang opisyal mula sa Embahada ng Pilipinas mismo ang dumalo para tiyakin ang kaligtasan. Sunod-sunod na ipinakita ang mga statistics at mga video ng testimonya mula sa mga Amerikanong bumisita sa Pilipinas. Sa huli, napagdesisyonan na magkaroon ng botohan. Kung sang-ayon ang mayorya ng mga estudyante, tutuloy ang biyahe sa Pilipinas. Sa harap ng balota, natigilan ako. Kung boboto ako ng sang-ayon, maaaring makakita ako ng bagong mundo. Ngunit kung hindi, ito ang ligtas na pagpipilian. Nanginginig ang aking kamay. Sa huli, binilugan ko ang sang-ayon. Bakit? Marahil dahil gusto kong makatakas sa nakasasakal na buhay na ito. Sa sandaling iginuhit ko ang maliit na bilog sa papel, hindi ko pa namamalayan na nagbago na ang takbo ng aking buhay. Lumabas ang resulta ng botohan. Sang-ayon, 62%. Tuloy na ang Pilipinas. Paglabas ko ng auditorium, tumingin ako sa labas. Asul pa rin ang langit at payapa. Ngunit sa puso ko, may maliliit na along nagsisimulang mabuo. Magiging maayos kaya ang lahat? Wala kayang panganib? Ano kaya ang makikita ko roon? Walang nakakaalam ng sagot. Ang tanging dumating ay isang text message sa aking cellphone na nagsasabing nakabook na ang aming mga tiket sa eroplano. Lumipas ang 2 linggo, kinaumagahan ng aming pag-alis, hila-hila ko ang aking maleta papuntang airport. Ang ingay ng makina ng eroplano ay nakabibingi. Ang tunog ng pag-click ng mga seatbelt ay narinig mula sa lahat ng dako. Ang eroplano ay unti-unting bumibilis sa runway. Mabilis na dumaan sa bintana ang mga gusali ng Los Angeles International Airport. Ayan na, aalis na tayo. Sigaw ni Brian habang mahigpit na nakahawak sa armrest. Ilang estudyante ang naghiyawan, ngunit kinagat ko lang ang aking labi. Sa sandaling umangat ang eroplano mula sa lupa, naramdaman ko ang pag-angat ng aking tiyan. Idinikit ko ang noo ko sa bintana at tumingin sa ibaba. Unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng Los Angeles hanggang sa tuluyan na itong nawala sa mga ulap. Basa ng pawis ang aking mga palad. Sumagi sa isip ko ang balita noong nakaraang linggo. Isang news anchor na may seryosong mukha ang nagsasalita. Isang malakas na bagyo ang muling tumama sa Pilipinas. Naalala ko ang pulang warning na lumabas sa screen. Iiling-iling ako. Baka maling desisyon ang pagsakay sa eroplanong ito. Para akong tumatawid sa isang ilog na hindi na mababalikan. Binuksan ko ang screen sa harap ng aking upuan. Lumabas ang entertainment menu. Habang iniscroll ko ang listahan ng mga pelikula, natigilan ang aking kamay. Wow, may OPM Original Filipino Music Channel, sabi ni Jessica sa tabi ko. Nanlalaki ang mga mata. Oo nga, may mga kanta pa ng mga sikat na banda, narinig kong sabi ng nasa likuran. Grabe, yung ibang kanta rito wala pa sa Spotify sa US. May nagsaksak ng earphones at pinindot ang screen. Narinig ko ang himig ng isang sikat na kantang Pilipino. Nagsimula ang masasayang boses mula sa iba't ibang dako, ngunit sa kabilang panig, iba ang punigi. Nag-aalala ako sa pagkain sa Pilipinas. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan nating pumunta sa isang bansang laging binabagyo, sabi ni Mama. Tumawag daw ako araw-araw para masigurong ligtas ako. Ibinaling ko ang tingin sa labas ng bintana. Sumisikat ang araw sa pagitan ng mga ulap, kalahating pag-asa, kalahating pangamba. Nagbabanggaan ang 2 damdamin sa aking dibdib. Parang sinasalakay na ako ng kultura ng Pilipinas kahit hindi pa kami nakakarating. Ilang sandali pa, ipinalabas ang safety video. Isang animated na tarsier ang nagpapaliwanag kung paano isuot ang life vest. Malambot ang mga kulay at makinis ang galaw. Wow, ang ganda ng quality nito. Bulong ng isang estudyante sa unahan. Yung safety video sa eroplanong sinakyan natin papunta rito. Parang galing pa sa 80s. Totoo nga. Ang video sa American Airline ay mukhang luma at kupas. Ngunit ito ay iba, para kang nanonood ng isang animated na pelikula.
Dumaan ang isang flight attendant sa pasilyo. Nakangiti ito at may kabaitan sa kanyang mukha. If you need anything, please don't hesitate to call me. Ang kanyang Ingles ay perpekto at natural. Ilang estudyante ang tumango at nagpasalamat. Makalipas ang isang oras, biglang namutla ang isang lalaking estudyante sa unahan. Nahihilo ako. Maputla ang kanyang mukha habang hawak ang kanyang noo. Nahilo siya sa biyahe. Mabilis na lumapit ang isang flight attendant. Bahagya siyang lumuhod para maging kapantay ang tingin nila. Are you okay, sir? Just a moment. Wala pang ilang minuto, bumalik siya na may dalang mainit na kumot at salabat ginger tea. Siya mismo ang nagkumot sa estudyante at iniabot ang tsaa. Please drink this slowly. You'll feel better soon. Tumango ang estudyante at tinanggap ang tsaa. Umupo ang flight attendant sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Siniko ako ni Jessica. Kung sa American Airline yan, iaabot lang sa iyo ang sukaan at aalis na, bulong niya, ngunit narinig pa rin ng mga kalapit na estudyante. Marami ang tumango, kakaiba ang kabaitan nila, pero maganda sa pakiramdam. Ilang sandali pa, biglang yumanig ang eroplano. Turbulence. Umalog ang mga upuan at may narinig kaming tunog ng mga bagay na nahuhulog mula sa overhead bins. Nagtilian ang ilan, may humigpit ang hawak sa armrest at may kumapit sa kamay ng katabi. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Ladies and gentlemen, we are currently experiencing some turbulence. Please check if your seatbelt is fastened. We will be in stable air shortly. Please do not worry. Kalmado ang boses. Ang mga flight attendant ay mahinahong naglakad sa pasilyo, pinapakalma ang mga pasahero. Nang tumigil ang pagyanig, nakahinga ng maluwag ang mga estudyante. Nakakatakot yon. Oo nga, pero nakita mo ba ang mga mukha ng flight attendants? Hindi man lang sila natinag, parang totoo ngang pinoprotektahan nila tayo. Pareho kami nang iniisip. Sumagi sa isip ko ang lingguhang shooter drill sa aming paaralan. Kapag tumunog ang sirena, magtatago kami sa ilalim ng mesa, ilalok ang pinto at maghihintay sa katahimikan. Tinuruan lang kaming magtago para sa aming sarili. Ngunit dito, iba. Mayroong nagpoprotekta sa amin. Ang pagkakaibang iyon ay nagbigay ng init sa aking puso. Dumating ang oras ng pagkain. Isang flight attendant na tulak-tulak ang cart ang nagtanong, "Would you like the chicken adobo with rice or the beef pasta?" Nag-isip ang mga estudyante sa unahan. Adobo? Ano yun? Filipino dish daw. May kanin at manok. Baka hindi ko magustuhan. Pasta na lang ako. Halos kalahati ng mga estudyante ang pumili ng pasta. Ngunit si Jessica, matapos mag-alinlangan, ay nagsabi, "I'll have the adobo, please." Ginaya ko siya at nagtaas din ng kamay. Me too. Inilapag ang tray sa harap ko. Sa ibabaw ng kanin ay may manok na naliligo sa madilim na sarsa at sa tabi nito ay may maliit na ensalada. Paano to kinakain? Tanong ni Jessica. Hawak ang tinidor. Ngumiti ang flight attendant at nagpaliwanag. You can use a spoon and fork. It's delicious. Kumuha ako ng kaunting kanin at adobo gamit ang kutsara at tinidor. Ang lasa ay may alat at kaunting asim at naamoy ko ang bawang at toyo. Wow, ang sarap! Sabi ni Jessica na nanlaki ang mga mata. Talaga? Pahingi. Sumilip si Brian mula sa katabing upuan. Binigyan ko siya ng isang subo at maingat niya itong tinikman. Masarap nga. Sana adobo na lang din ang pinili ko. Ang mga estudyanteng pumili ng pasta ay unti-unting nagpakita ng pagsisisi. Di nagtagal, nakita ko ang mga naghahati-hati na sa kanilang adobo. Sa susunod, adobo na talaga. Hindi ko akalain na ganito kasarap ang pagkain sa Pilipinas. Napuno ng tawanan ang eroplano. Iyon ang unang sandali na nawala ang aming kaba. Lumipas ang oras at narinig na namin ang anunsyo ng paglapag. We will be landing at the Ninoy Aquino International Airport shortly. The current temperature is 28 degrees Celsius and the weather is sunny. Sa labas ng bintana, nagsimula ko nang makita ang lupain ng Pilipinas. Ang mga kumikinang na ilaw, ang mga ayos na kabahayan bumilis ang tibok ng puso ko. Pag-asa ba ito o pangamba? Hindi ko pa masabi. Ang alam ko lang, sa sandaling lumapag ang eroplanong ito, tila may magbabago rin sa aking buhay. Sa sandaling bumukas ang pinto ng arrival lobby, isang mainit-init at mahalumigmig na hangin ang dumampi sa aking mukha. Malawak at malinis ang pasilyo. Ang sahig ay sobrang kintab na sumasalamin ang mga ilaw sa kisame. Wow! Ang ganda at linis dito, sabi ni Brian habang hila ang kanyang maleta. Papunta sa immigration, nanguna ang aming mga guro. Dahil menor de edad kami, hindi kami direktang dumaan sa counter. Isang guro ang may hawak ng aming mga pasaporte. Sa halip na mahabang pila, mabilis ang proseso.
Ang immigration officer ay ngumiti. Welcome to the Philippines. Enjoy your stay. Wala pang 10 minuto. Tapos na ang buong grupo namin. Tapos na agad? Sabi ni Jessica na kumukurap-kurap. Sa LAX, laging 1 oras ang pila. Yung nanay ko, 2 oras daw siyang naghintay nung huli. Nagbulungan ang mga estudyante. Nagulat din ako. Naalala ko ang nakakainip na pila sa mga airport sa Amerika. Mga iritableng staff, walang katapusang pila, at mga bastos na tanong. Akala ko ba, delikadong bansa to? Pero bakit mas mabilis at madali ang lahat dito? Paglabas namin sa immigration, isang malawak na hall ang sumalubong sa amin. At doon, isang lalaking naka-uniforme ng airport ang lumapit sa amin na may ngiti. Hello, welcome. Do you need any assistance? Magaling ang kanyang Ingles. Nagulat ang mga estudyante. Wow, ang babait ng mga tao. May isang nagtanong sa kanya, "Excuse me, where is the baggage claim area?" Sa halip na ituro lang, sinamahan niya kami. "This way, please. I'll take you there." Habang naglalakad, nagkuwento siya tungkol sa mga magagandang lugar sa Maynila. Nagtawanan ang mga estudyante, kumuha ng cellphone at nag-selfie kasama siya. Para tayong may personal tour guide. Wala kaming ganito sa airport namin. Kinuha ko rin ang cellphone ko at kinunan sila ng litrato. Kumaway pa ang staff sa camera. Habang papunta sa baggage claim, kumonekta ako sa Wi-Fi. Isang mahabang listahan ng libreng Wi-Fi network ang lumabas. Walang password na kailangan. Grabe, ang bilis ng internet dito. Sigaw ni Brian. Hawak ang cellphone. Kaka-upload ko lang ng video. 3 segundo lang tapos na. Mas mabilis pa sa internet sa bahay namin. Talaga? Subukan ko nga. Binuksan ni Jessica ang kanyang video sharing app. Inedit niya ang video ng airport staff at sa isang iglap, lumabas ang upload complete. Grabe, ang 1 minutong video, ang bilis mag-upload. Sa Amerika, 10 minuto bago matapos yan. Lalong lumakas ang boses ng mga estudyante. Halo-halong pananabik at pagkamangha ang makikita sa kanilang mga mukha. Parang nasa future city tayo. Airport pa lang to ah. Nagtipon kami sa harap ng baggage conveyor belt. Isa-isang nagsimulang lumabas ang mga maleta. Ngunit biglang namutla ang isang estudyante. Wala ang maleta ko. Nanginginig ang kanyang boses. Si Michael. Pabalik-balik siya sa gilid ng conveyor. Desperadong naghahanap. Sigurado akong na-check-in ko yon. Nasaan na kaya? Kung sa airport sa Amerika ito nangyari, malaking problema na sana. Pupunta sa lost and found, maghihintay ng ilang oras, haharapin ang masungit na staff, at baka ilang araw pa bago mahanap. Ngunit noon, isang babaeng airport staff na may hawak na tablet ang lumapit. "Is there a problem, sir?" Magiliw ang kanyang Ingles. Ipinaliwanag ni Michael ang sitwasyon. Tumango ang staff. "Don't worry, we'll find it right away." Inscan niya ang barcode sa ticket ni Michael. Ilang segundo lang, may lumabas sa screen. It's here. It's coming out from conveyor belt number 3. Itinuro niya ang kabilang dulo. At totoo nga, lumabas ang pulang maleta ni Michael. Ayun, tumakbo si Michael at niyakap ang kanyang maleta. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Wow, wala pang 1 minuto na hanap na. Sa Amerika, 1 araw ka ng paghihintayin yan. Yung tatay ko, nawala yung maleta niya sa LAX. 3 araw bago niya nakuha. Nagtawanan sila. Ngunit sa tawa nila, may halong pagkamangha. Hindi lang mabilis ang sistema. Gumagalaw ang mga tao para tulungan at pakalmahin tayo. Paglabas namin ng airport, isang mainit na hangin ang sumalubong. Maaliwalas ang langit at sariwa ang hangin. Habang naglalakad papunta sa parking lot, lumingon-lingon ako. Malinis ang kalsada. Walang kahit isang piraso ng basura. Tahimik na nakapila ang mga tao sa sakayan ng taxi. Walang sumisigaw o naniningit. Ang disiplinado ng mga tao rito, bulong ni Jessica. Sa mga airport sa Amerika, ang daming nagsisigawan at nag-aaway. Oo nga, nakakita ako minsan ng naningit tapos nagmurahan pa. Tumango ang ibang estudyante. Noon, isang estudyante ang aksidenteng nakabitaw ng kanyang water bottle. Isang malakas na kalabog ang narinig at kumalat ang tubig sa sahig. "Oh, sorry," gulat niyang sabi. Sa Amerika, siguradong matitigan siya ng masama. O mararamdaman niya ang tahimik na pressure na nagsasabing, "Linisin mo yan." Ngunit isang janitor na malapit doon ang mabilis na lumapit. Nakangiti siyang kumaway. "Okay lang po, sir. Ako na pong bahala." Kahit hindi perpekto ang Ingles niya, ramdam ang kabaitan. Kumuha siya ng basahan at mabilis na pinunasan ang tubig. "Welcome to the Philippines." Nagkatinginan ang mga estudyante. May isang bumulong,
May kakaibang takbo ang mga bagay dito. Oo, mababait sila, pero totoong kabaitan, hindi pilit. Ganoon din ang naisip ko. Hindi lang ito pang ibabaw. Bawat maliit na detalye ay may kasamang pag-aaruga at atensyon. Sumakay kami sa bus at muling sinulyapan ang airport. Sa kabilang ng salamin, tanaw ang mga kumikinang na gusali. Ang mga staff ay nakangiti pa ring nagtatrabaho. Hindi ba't ito ang bansang laging tinatamaan ng kalamidad? Isang delikadong bansa raw, pero bakit mas payapa pa ito kaysa sa atin? Umalis na ang bus. Sa labas ng bintana, nagsimulang magbukas ang tanawin ng Pilipinas. Narinig ko ang mahinang pagguho ng unang pader sa aking isipan. Napakaliit, ngunit malinaw na tunog, at dumating kami sa hotel, inayos ang mga gamit. Paghiga ko sa kama, naramdaman ko ang pagod. Bukas, magsisimula na ang tunay na paglalakbay. Kinaumagahan, ginising ako ng tunog ng alarm. Mula sa bintana ng hotel, sumisikat ang araw sa Maynila. Sa wakas, nagsimula na ang aming tunay na paglalakbay. Isa-isa kaming sumakay sa bus, at ang lugar na aming narating ay may isang dambuhalang gusaling bato sa aming harapan, ang simbahan ng San Agustin sa Intramuros. Ang mga haligi at magagarang palamuti nito ay kumikinang sa sikat ng araw. Wow, ang laki, sabi ni Brian. Nakatingala at nakabukas ang bibig. Habang umaakyat kami sa mga baitang na bato, kusa kaming bumagal. Ang pakiramdam ng mga batong daan-daang taon na ang tanda ay ramdam sa ilalim ng aming sapatos. Ilang daang taon na po ba ang gusaling yan? Tanong ni Jessica sa aming Pilipinong tour guide. Ngumiti ang guide. Opo, mahigit 400 taon na po mula nang itayo ito. Maraming tao ang nanalangin dito sa loob ng maraming siglo. Mga ordinaryong tao po ang direktang pumupunta rito para manalangin. Tama po. Mula pa noon, sa lugar na ito, maraming tao ang humihiling at naghahanap ng kapayapaan. Tiningnan ng mga estudyante ang paligid. Ang sikat ng araw ay tumatama sa malawak na patio. Nang umihip ang hangin, tumunog ang mga kampana. Tulala akong nakatingin sa gusali. Sa Amerika, ang presidente ay nagtatrabaho sa loob ng White House, napapaligiran ng matataas na pader, malayo sa mga mamamayan. Ito ay isang lugar ng kapangyarihan, ngunit isa ring lugar kung saan nakikipagtagpo ang mga tao. Ito pala ang pagkakaiba. Dinala kami sa isang tindahan na nagpaparenta ng mga kasuotang Pilipino, makukulay na barong Tagalog at Filipiniana ang nakasabit. Gusto niyo bang subukan? Nakangiting alok ng tindera. Nagkatinginan ang mga estudyante at isa-isa silang kumuha ng kasuotan. Ito ang isusuot ko, sabi ni Jessica, hawak ang isang kulay rosas na bestida. Paglabas niya, lahat kami ay napahanga. Ang ganda mo, para kang prinsesa, namula ang pisngi ni Jessica. Nagsukat din ako ng isang asul na Filipiniana at tumayo sa harap ng salamin. Kakaibang tingnan, pero hindi masama. Lumabas kami sa patio ng simbahan at nagsimulang magpicture. Sa harap ng mga haliging bato, sa hagdanan, sa ilalim ng mga arko walang tigil ang tunog ng kamera. Noon, isang matandang Pilipina ang napahinto. Kumaway siya at nagsabi, "Ang gaganda ninyo. Parang mga prinses at prinsipe." Nag-thumbs up siya at ngumiti. Nahihiyang yumuko ang mga estudyante at nagpasalamat. "Salamat po." Ngumiti ang matanda at naglakad palayo. Bumulong si Brian, "Kung sa New York ako mag-costume ng ganito, pagtitinginan ako ng masama." Oo nga. Dito, natural lang nilang tinatanggap. Parang nirerespeto kanila. Ganoon din ang naisip ko. Hindi lang ito isang kasuotan. Ito ay isang tradisyong buhay sa puso ng mga tao. Naglakad kami sa mga kalye ng Intramuros. Sa magkabilang panig ng makipot na daan, magkahalo ang mga tradisyonal at modernong tindahan. Pumasok kami sa isang maliit na kapihan. Umupo kami sa mga silyang yari sa kahoy at naramdaman namin ang katahimikan. "Kakaiba ang lugar na to," sabi ni Jessica habang lumilinga. Dumating ang aming kape barako at bibingka, mainit at mabango. Sumimsim ako, may pait at tamis na kumalat sa aking bibig, nakakakalma. Sa katabing mesa, may mga Pilipinong estudyante sa kolehiyo. Isa sa kanila ang nagsalita sa Ingles. "Saan po kayo galing?" "Sa Amerika, educational tour." "Wow, kamusta po ang Pilipinas? Napakaganda, higit pa sa inaasahan namin." Ngumiti ang estudyante. Kasama ang kanyang mga kaibigan, binigyan nila kami ng mga rekomendasyon kung saan pa magagandang pumunta. Abala kaming nagsusulat. Isang tradisyonal na lugar pero konektado sa mundo. Ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasamang nabubuhay. Pagsapit ng gabi, naglakad kami sa tabi ng Manila Bay. Ang hangin ay malamig at kaaya-aya.
Habang lumulubog ang araw, nagsimulang umilaw ang mga gusali. Noon, may umugong mula sa itaas. Ano yon? Pagtingala namin, daan-daang drone ang lumilipad. Bumubuo ng mga kumikinang na salita at hugis sa kalangitan. Para tayong nasa hinaharap. Isang makasaysayang lugar na may halong pinakabagong teknolohiya. Kinuha ng mga estudyante ang kanilang mga cellphone para kumuha ng video. Kinuha ko rin ang kamera ko. Ang tradisyonal na tanawin ng paglubog ng araw, ang mga ilaw ng syudad at ang mga drone ay magkakasama sa isang kuha. Ang mga lumang lugar sa Amerika, kinukunan lang namin ng litrato at tapos na. Pero dito, parang araw-araw na nabubuhay ang mga tao. Hindi ito isang museo, isa itong buhay na kasaysayan. Tama nga siya. Ang nakaraan ay hindi hiwalay sa kasalukuyan. Natural itong humahalo para bumuo ng iisang tanawin. Pumasok kami sa isang kalapit na souvenir shop. Isang digital menu board ang nakakuha ng aming pansin. Nang ilabas ni Jessica ang kanyang telepono para gumamit ng translation app, biglang nagbago ang menu board sa wikang Ingles. Wow, automatic! Real-time translation ba to? Ngumiti ang tindera. May sensor po na kapag nakadetect ng dayuhan, automatic pong nagbabago ang lengguwahe. Humanga ang mga estudyante. Nagulat din ako. Sa isang tradisyonal na lugar, natural na nakahalo ang pinakabagong teknolohiya. Habang naglalakad sa gabi, napaisip ako. Sa Amerika, ang kasaysayan ay tinitingnan lang namin sa likod ng salamin ng museo. Bawal hawakan, bawal mag-ingay. Ngunit dito, iba. Ang kasaysayan ay buhay pa rin, at ang teknolohiya ng hinaharap ay natural na nakapatong dito. Isang syudad kung saan sabay-sabay na umiiral ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, uminit ang puso ko. Hindi lang ito isang simpleng pamamasyal, ito ay isang paglalakbay upang tuklasin ang isang mundong hindi ko kilala. Mula sa bus pauwi sa hotel, tanaw ko ang kumikinang na gabi ng Maynila. Ang mga tradisyonal at modernong gusali ay magkatabi at payapang naglalakad ang mga tao. Ang pangalawang pader sa aking puso ay tahimik na gumuho. Sa pagkakataong ito, mas malaki at mas malinaw ang tunog. Ikatlong araw, araw para maramdaman ang kultura ng Pilipinas ng buong buo. Pagbukas namin ng pinto ng isang dance studio, isang malakas na tugtog ng OPM ang sumalubong sa amin. Ang isang pader ay puro salamin at maliwanag ang sahig dahil sa mga ilaw sa kisame. Dito raw tayo matututo ng sayaw, sabi ni Brian. Pumila kami sa harap ng salamin, kakaibang lugar pero masaya sa pakiramdam. Pumasok ang aming instructor, isang babaeng nakasuot ng training clothes. Hello everyone, ready na ba kayong matuto ng sayaw? Matatas ang kanyang Ingles. Pumalakpak ang mga estudyante. Isa po akong dating backup dancer ng mga sikat na singer. Madali ko lang itong ituturo sa inyo. Handa na ba kayo? Opo. Sabay-sabay naming sagot. Pinatugtog ng instructor ang isang sikat na kanta. Okay, gayahin niyo ako. 1, 2, 3, 4. Ipinakita niya ang mga galaw. Noong una, hindi kami magkasabay-sabay. Wow, mas mahirap pala to kaysa sa inaakala ko, sabi ni Jessica na muntik ng matumba. Sa tabi niya, mali ang direksyon ng braso ni Michael. Nagtawanan kami, okay lang yan. Dahan-dahan lang, sabi ng instructor habang nilapitan kami at isa-isang tinuruan. Nagsimula kaming pagpawisan. Ngunit hindi kami tumigil. Ang musika ang nagpapagalaw sa aming mga katawan. Ayan, nakukuha nyo na, sabi ng instructor. Naka-thumbs up. Unti-unti, nagsabay-sabay na ang aming mga galaw. Ang refleksyon namin sa salamin ay nagmumukha ng mga mananayaw. Yung PE class natin sa school, basketball o takbuhan lang, hingal na sabi ni Brian. Oo nga, nakakapagod to, pero masaya, ibang klaseng saya. Ito siguro ang lakas na bigay ng kultura. Pagkatapos ng klase, seryosong sinabi ng instructor, ang pagsasayaw ay hindi lang basta galaw. Ito ay pagbabahagi ng enerhiya at pag-aaral ng teamwork. Tahimik kaming tumango. Alam kong galing kayo sa Amerika, kung saan mahalaga ang individual na tsensi. Dito, ang paggawa ng sama-sama ang natututunan. Kumabog ang dibdib ko dahil totoo iyon. Sa Amerika, laging may kompetisyon. Kung sino ang mas mataas ang grado, kung sino ang mas mabilis. Walang konsepto ng sama-sama. Pagsapit ng gabi, pumunta kami sa isang food bazaar. Kumikinang ang mga ilaw at siksikan ng mga tao. Tingnan nyo, ang daming nagtitinda ng isaw, turo ni Jessica. Sa isang stall, iniihaw ang mga isaw. Ang bango ng barbecue sauce ay lumulutang sa hangin. Mukhang masarap pero hindi ko pa natitikman yan. Okay lang kaya? Nag-alinlangan ang mga estudyante.
Ngunit nanaig ang kanilang kuryosidad. Isa-isa silang pumila. Isang isaw po, sabi ni Brian sa tindero. Ngumiti ang tindero at inilagay ito sa isang paper plate. Mainit pa at umuusok. Isinausaw niya ito sa suka at kinain. Anghang, pero ang sarap, sabi ni Michael. Napapaso ang bibig pero tuloy-tuloy pa rin sa pagkain. Bakit ang sarap nito? Nakaka-addict. Nagtawanan kami. Kahit lumuluha sa anghang, masaya ang lahat. Gusto nyo rin ng palamig, alok ng tindera, habang nagsasalin ng sagot gulaman sa baso. Nang inumin namin, gumaan ang pakiramdam namin. Para tayong nasa isang eksena sa teleserye, sabi ni Jessica habang kumukuha ng litrato. Noon inabutan kami ng tindera ng isa pang stick, serbisyo na yan. Kain lang kayo, libre po, sigurado kayo. Oo, dahil malayo pa ang pinanggalingan ninyo. Nagkatinginan kami. Sa Amerika, walang libre. Napaisip ako habang kumakain. Hindi lang ito pagkain, ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng puso. Sa katabing mesa, kinausap kami ng mga empleyadong kumakain din. Kamusta ang Pilipinas? Napakasaya po. Masarap din ang pagkain. Kaya nyo ba ang anghang? Maanghang, pero masarap. Nagtawanan kami. Hindi namin sila kilala, pero ramdam namin ang init ng kanilang pagtanggap. Lumipat kami sa isang parke sa tabi ng dagat. Dito, nag-order kami ng pagkain gamit ang isang delivery app. Umorder kami ng Jollibee Chick Enjoy at pizza. Lumabas sa screen ang delivery time, 15 minutes. Ano? 15 minutes? Totoo ba yan? Sa Amerika, 1 oras yan, sabi ng mga estudyante. Hindi makapaniwala. Ngunit totoo ngang wala pang 15 minuto, may dumating na motor. Nakangiting iniabot ng rider ang pagkain. Enjoy your meal, ma'am, sir. Pagbukas namin ng box ng Chick Enjoy, kumalat ang napakabangong amoy. Ang sarap nito. Mas masarap pa sa fried chicken sa amin. Habang kumakain, muling lumitaw ang mga drone sa kalangitan. Bumubuo ng makukulay na disenyo. Wow! Kahit sa New York, wala kaming ganito. Nag-upload si Brian ng video ng aming karanasan. Sa loob ng 10 minuto, libo-libo na ang likes. Dumagsa ang mga komento. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Nakakainggit. Nagsimulang magyabang ang mga estudyante sa kanilang mga kaibigan sa Amerika. Sa ilalim ng simoy ng hangin, habang kumakain ng Chick Enjoy at nanonood ng drone show, naisip ko, sana ay hindi na matapos ang sandaling ito. Sa Amerika, ang pagkain ay para lang mabusog. Pero dito, ang pagkain, ang sayaw, bawat sandali ay kultura. Natututo akong mag-enjoy sa buhay. Uminit ang puso ko. Hindi lang ito isang biyahe. Ito ay isang oras para mahanap ang isang bagay na mahalaga sa aking buhay. Kinabukasan, bibisita kami sa isang paaralan sa Pilipinas. Huminto ang bus sa harap ng isang modernong gusali na kumikinang sa sikat ng araw. Isang digital screen sa pasukan ang may nakasulat na, "Welcome, Northwood Preparatory Academy." Tingnan nyo, nandoon ang pangalan natin, turo ni Jessica. Pagpasok namin sa classroom, natigilan ako. Bawat mesa ay may nakapatong na tablet. May malaking screen sa harapan at ang pisara ay isang touch panel. Parang classroom sa future, bulong ni Brian. Tumayo ang mga Pilipinong estudyante at pumalakpak. Nakangiti silang kumaway sa amin. Nagsimula ang klase sa math. Ipinakita ng guro ang isang problema sa screen. Sinimulan itong sagutan ng mga estudyante sa kanilang mga tablet. Sa screen, real-time na lumalabas ang kanilang mga solusyon. Wow, nakikita lahat in real time? Paliwanag ng isang Pilipinong estudyante. Opo, para makita agad ng teacher kung sino ang nahihirapan. Nang matapos sila, ipinakita sa screen ang iba't ibang paraan ng pagsagot. Okay class, aling solusyon ang mas epektibo? Pag-usapan natin. Nagtaas ng kamay ang mga estudyante at nagsimula ang isang masiglang diskusyon. Tulala akong nanonood. Sa Amerika, isusulat ng guro ang sagot sa pisara at tapos na. Ang mahalaga ay ang tamang sagot, hindi ang proseso. Tayo, naghahanap lang ng tamang sagot. Dito, pinag-uusapan nila pati ang proseso. Nang mag-recess, lumapit sa amin ang mga Pilipinong estudyante. Hi, how's your trip so far? Matatas ang kanilang Ingles. It's amazing. Way better than we expected. How do you find our school? Is it very different from yours? Completely different. Everything here is digital. Oh, that's normal. We've been using tablets since elementary. Natawa sila. Ang gagaling ninyong mag-Ingles, sabi ni Jessica. Mas maganda pa yata ang accent ninyo kaysa sa amin. Nahiya ang mga estudyante. Hindi pa po, nag-aaral pa kami. Ngunit totoo, napakagaling nila.
Oras na ng tanghalian. Pagpasok namin sa cafeteria, naamoy namin ang masarap na pagkain. Pumila kami at kumuha ng tray. Inihain sa amin ang inihaw na isda, sinigang na baboy, kanin at prutas. Lahat to, libre daw, sabi ni Brian, gulat na gulat. Libre? Talaga? Oo, sagot daw ng gobyerno. Umupo kami. Ang inihaw na isda ay umuusok pa. Tinikman ko. May tamang alat at sarap. Malambot ang isda at maligat ang kanin. Ang sarap, sabi ni Michael. Hindi hamak na mas masarap kaysa sa pagkain sa school natin. Humigop ako ng sinigang. Mainit at maasim-asim. Totoong pinag-isipan ang nutrisyon dito, sabi ni Jessica. Noon, dumaan ang isang babaeng naka-uniforme ng chef. Nakita niyang mga dayuhan kami at lumapit. Masarap ba? Opo, napakasarap. Mabuti naman. Kain kayo ng marami. Ngumiti siya at aalis na sana nang tawagin siya ng aming guro para kausapin. Lumapit siya sa aming mesa. Bakit po libre ang pagkain? Tanong ni Brian. Nag-isip ang chef. Ang kalusugan at kinabukasan ng mga estudyante ay responsibilidad ng bansa. Ginagawa lang po namin ang aming responsibilidad. Napahinto kami sa aming pagkain. Araw-araw, isang nutritionist ang nagpaplano ng menu. Kapag lumaki kayong malusog, magiging malusog din ang bansa. May pagmamalaki sa kanyang boses. Hindi lang ito trabaho, isa itong misyon. Uminit ang puso ko. Tayo, nagbabayad pero hindi nirerespeto. Kumakain ng malamig at walang sustansyang pagkain. Pero dito, tinatrato nila ang mga estudyante bilang kinabukasan. Pagkatapos ng klase, inimbitahan kami ng mga Pilipinong estudyante na maglaro ng basketball. Tara, laro tayo. Sige. Nagpagulong-gulong ang bola, umalingaw-ngaw ang tawanan. Kahit magkaiba ang wika, nagkakaintindihan kami sa basketball. Pagkatapos ng laro, umupo kami sa damuhan, pawisan pero masaya. Kamusta ang school sa Amerika? Tanong ng isang estudyante. Maganda ang facilities, pero parang may kulang. Ano pong kulang? Hindi ako makasagot. Dito, lahat parang para sa estudyante. Kami ang sentro. Doon, para lang kaming parte ng isang sistema. Papalubog na ang araw. Pagsakay namin sa bus, muli kong tiningnan ang paaralan. Ang modernong gusali, ang malinis na court, at ang mga nakangiting estudyanteng kumakaway. Dito, ang edukasyon ay hindi lang pagbibigay ng kaalaman. Ito ay pag-aalaga sa kinabukasan. Nirerespeto nila ang mga estudyante at sabay-sabay na lumalago. Habang papalayo ang bus, naramdaman kong may bagong itinanim sa aking puso. Kung ano dapat ang edukasyon, kung paano dapat tratuhin ang mga estudyante. Tila nakita ko ang sagot dito. Ika-5 araw na namin sa Pilipinas. Maaga kaming umalis. Ang bus ay naglakbay patungo sa isang makasaysayang lugar. Habang papalayo kami sa syudad, nagbago ang tanawin. Mas naging mabigat ang hangin. Dumating kami sa Intramuros, ang walled city. Tingnan niyo ang mga pader na iyon, sabi ni Brian. Nakita namin ang mga lumang pader na may mga butas pa mula sa mga bala ng giyera. Tumahimik ang lahat. Ang mga larawang nakikita lang namin sa mga libro ng kasaysayan ay nasa aming harapan na. Pumasok kami sa Fort Santiago. Dito ikinulong ang pambansang bayani ng Pilipinas, si Jose Rizal, bago siya barilin. Paliwanag ng aming guide, may bigat sa kanyang boses. Natapos na ang digmaan, ngunit ang alaala nito ay hinding-hindi maglalaho. Kumabog ang dibdib ko. Nakatayo kami sa isang lupang inukitan ng kasaysayan. Umakyat kami sa itaas ng pader. Tanaw namin ang modernong siyudad ng Maynila sa labas. May mga nakatira pa po ba sa loob ng Intramuros? Tanong ni Michael. Tumango ang guide, opo. At payapa silang namumuhay habang itinataguyod ang isang mapayapang mundo. Hindi po ba delikado na malapit sa isang lugar na ganito? Maaaring isipin ninyong delikado. Pero tayo na nakatayo rito ngayon, nakakaramdam ba tayo ng takot? Nagkatinginan ang mga estudyante. May isang sumagot. Mas tahimik po kaysa sa inaasahan ko. Walang tunog ng baril. Tama. Ang trahedya ay totoo, ngunit nabubuhay kami habang pinapanatili ang kapayapaan. Bumulong si Jessica, pero kakaiba. Araw-araw, may balita kami tungkol sa pamamaril. Pero dito, ni isang putok, walang maririnig. Oo nga, mas delikado pa yata ang lugar natin na sinasabing ligtas. May kung anong pumilipit sa aking dibdib. Ang lugar na sinasabing delikado ay payapa. At ang aming tahanan na sinasabing ligtas ay may lingguhang emergency drills. Lumapit sa amin ang mga estudyanteng volunteer. Mga kaedad lang namin. Hello, hayaan niyo po kaming magpaliwanag sa inyo. Matatas ang kanilang Ingles, puno ng kumpiyansa. Dala pa rin namin ang kasaysayang ito.
Ngunit sa pamamagitan ng sakit na ito, natutunan namin ang kapayapaan, hindi galit, kundi pag-unawa. Hindi digmaan, kundi dialogo. Humanga kami. Ang inyong bansa ay may mga pagsubok din. Ang problema sa baril, ang mga hidwaan sa lipunan. Ngunit tulad namin, maaari ninyong gawing aral ang sakit na iyon. Uminit ang aking dibdib. Ano nga ba ang natutunan namin sa paaralan? Mga grado sa exam, pagpasok sa kolehiyo. Iyon lang ba ang lahat? Sa aming pag-alis, isang guwardiya ang nakangiting nagpaalam. May mga tanong pa po ba kayo? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Hindi po ba kayo natatakot magtrabaho rito? Nag-isip ang guwardiya. Noong una, kinakabahan. Pero ngayon, ipinagmamalaki ko. Ang pagprotekta sa kapayapaan iyan ang trabaho ko. Huwag kayong mag-alala, dagdag niya. Ligtas dito, kami ang nagbabantay. Ramdam namin ang katapatan sa kanyang mga salita. Sa paaralan, sinasabihan lang kaming magtago sa ilalim ng mesa, sa likod ng pinto. Hindi iyon kaligtasan, iyon ay pagsasanay sa takot. Pero dito, iba. May nagsasabing, poprotektahan namin kayo. Pauwi, isang estudyante ang nakahulog ng cellphone. Isang malakas na kalabog ang narinig. Lahat kami ay napapitlag. Pagkatapos, nagtawanan. Sorry, nagulat ako. Ako rin, akala ko kung ano na. Lumapit ang isang staff at pinulot ang cellphone. Okay lang po, wala pong nasaktan. Nakahinga kami ng maluwag. May isang nagsabi, kahit anong malakas na tunog, putok ng baril agad ang naiisip natin. Oo nga, ganoon tayo sinanay sa eskwela. Pero dito, walang ganoong takot. Kakaiba, di ba? Habang nasa bus, tanaw ko ang intramuros na unti-unting lumalayo. Ngunit may naiwan sa aking puso. Isang bansang nagtuturo ng kaayusan, katatagan, at pag-asa mula sa trahedya. At kami, na nakatira sa isang payapang lupain, ngunit laging nabubuhay sa takot. Sino nga ba ang mas nasa panganib? Ang ikatlong pader sa aking puso ay gumuho. Sa pagkakataong ito, malaki, napakalaki ng ugong. Bisperas ng aming pag-alis, ang huling araw ng tour, pumasok ang bus sa Bonifacio Global City, BGC. Mga matataas na gusaling salamin ang kumikinang sa araw. Para tayong nasa Future City, sabi ni Brian. Dumating kami sa isang gusali ng mga startup. Isang robot ang nagtitimpla ng kape. Totoong robot ba yan? Sabi ni Jessica. Nagkumpul-kumpul kami, parang nasa sci-fi movie tayo. Kahit sa Silicon Valley wala pang ganito. Inabot ng robot ang tasa ng kape. May perpektong heart-shape na latte art. Nang pupunta na sana kami sa cashier, isang staff ang kumaway. It's free for our guests. Please enjoy. Nagkatinginan kami. Libre? Sa labas, may isang maliit na electric shuttle na walang driver. Ito po ay isang self-driving shuttle. Gusto nyo bang subukan? Sumakay kami. Dahan-dahan itong umandar, humihinto sa mga traffic light at naghihintay sa mga taong tumatawid. Grabe, may sarili siyang isip, sigaw ni Michael. May self-driving cars sa Amerika, pero kailanman hindi tayo nabigyan ng pagkakataong sumakay. Dito, ang karanasan ay parte ng araw-araw na buhay. Pumasok kami sa isang startup incubator. Mga kabataan ang abala sa kanilang mga laptop. Lumapit ang isa at nagpakilala. Hello, I'd like to present our company. Sa screen, ipinakita niya ang isang AI-powered system para sa pamamahala ng school lunches para mabawasan ang food waste. Nagtaas ng kamay si Brian. So, education and technology are connected? Ngumiti ang lalaki. Of course, it's the role of startups to solve our society's problems. Isa-isang nagpresenta ang mga team, health management, environment, education, lahat ay konektado sa mga problema ng lipunan. Sa Amerika, ang mga negosyo ay para sa mayayamang matatanda, bulong ni Jessica. Dito, mga kabataan ang bida at sinusubukan nilang baguhin ang lipunan. Nagtanong si Michael, what's the difference between this and Silicon Valley? Silicon Valley is great, sagot ng lalaki, but it's centered around big corporations. Here, anyone, young people, foreigners can experience and build the future together. Nag-upload si Brian ng video ng robot cafe at self-driving shuttle. Nilagyan niya ng caption, Silicon Valley? No, this is Manila Rising. Mabilis itong nag-viral. Dumagsa ang mga komento. May ganito sa Pilipinas? Kahit sa California, wala niyan. Gusto kong pumunta diyan. Isang komento ang nakakuha ng pansin ko. America is the past. The Philippines is the future. Kumabog ang dibdib ko. Dahil naramdaman kong totoo iyon. Habang pauwi sa bus, tanaw ko ang mga ilaw ng syudad. Hindi lang ito isang biyahe. Ang mga pamantayan ko sa buhay ay nagbabago. Nag-vibrate ang cellphone ko.
Sunod-sunod ang mensahe mula sa mga kaibigan ko sa Amerika. Nakita ko video mo. Totoo ba yan? Ang galing ng Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Ngumiti ako. 1 linggo lang ang nakalipas. Sila ang mga kaibigang nag-aalala sa panganib. Ngayon, naiinggit na sila. Pagdating sa hotel, napaisip ako. Baka ang lupang kinatatayuan ko ay ang nakaraan na. At ang lupang tinatapakan ko ngayon ang tunay na hinaharap. Tila malinaw na ang sagot. Naramdaman kong may tumitigas sa loob ko. Isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Natapos ang 1 linggong paglalakbay at naroon na kami sa departure gate ng NAIA. Malungkot ang mga mukha ng mga estudyante. Tapos na, buntong hininga ni Jessica. Pagsakay sa eroplano, tanaw ko ang Pilipinas na unti-unting lumiliit. Para akong iniiwanan. Dito, palagi akong ligtas at tinatanggap, ngunit kailangan ko na namang umalis. Pagdating sa LAX, isang mahabang pila sa immigration ang sumalubong. 1 oras kaming naghintay, isang iritableng opisyal. Sa Pilipinas, 10 minuto lang. Yan, bulong ng isa. Ang pagbabalik sa paaralan ay parang pagbabalik sa isang masakit na katotohanan. Oras ng tanghalian, ang amoy ng mantika at lumang pagkain, malamig na hamburger, malatang fries. Ito pala ang kinakain natin, sabi ni Brian. Sa Pilipinas, araw-araw may mainit na pagkain. Kinagat ko ang hamburger. Malamig na karne at matigas na tinapay. Sa gitna ng klase, biglang tumunog ang sirena, isang shooter drill. Automatiko kaming yumuko sa ilalim ng aming mga mesa. Malamig ang sahig. This is a drill, nanginginig na sabi ng aming guro. Ngunit walang nakaramdam ng kapanatagan. Sa Pilipinas, sinabi nilang poprotektahan nila kami. Dito, kailangan naming magtago araw-araw dahil sa baril. Nang tumigil ang sirena, namumutla kaming tumayo. Si Jessica ay nanginginig. Sa tuwing nangyayari to, hindi ko na alam kung totoo o hindi. Ipinagpatuloy ang klase. Kabisaduhin niyo ang formula na to. Lalabas to sa exam, sabi ng guro. Napabuntong hininga ang marami. Sa Pilipinas, pinag-uusapan namin ang iba't ibang paraan ng pagsagot. Dito, ang kailangan lang ay kabisaduhin ang tamang sagot. Pagkatapos ng klase, muli kong nakita ang listahan ng mga nakapasa sa Harvard. Ngayon, hungkag na ito sa aking paningin. Ano nga ba ang nasa likod ng mga magagarang pangalan na yan? Malamig na pagkain, takot sa baril, makalumang edukasyon. Maganda sa labas, pero walang laman sa loob. Pauwi, lahat ng pamilyar na tanawin ay tila luma na. Sa aking isipan, paulit-ulit kong nakikita ang malinis na kalsada ng Pilipinas, ang mga disiplinadong tao, ang mga makabagong sistema. Pagdating sa bahay, humiga ako sa kama. Hindi ito ang hinaharap, ito ang nakaraan. Malinaw na kung saan ako dapat naroroon. Binuksan ko ang aking cellphone at tiningnan ang mga litrato. Ang simbahan sa Intramuros, ang Chick Enjoy sa tabing dagat, ang makabagong teknolohiya, ang masustansyang pagkain sa paaralan. Sa bawat litrato, sumisikip ang dibdib ko. Gusto kong bumalik doon. Hindi bumalik, magsimula doon. Tumigas ang aking desisyon. Hindi na ako maaaring manatiling nakakulong sa lumang sistemang ito. Ang aking kinabukasan, ako ang pipili. Sa labas, lumulubog na ang araw. Ngunit ang lungsod sa ilalim nito ay tila madilim at mabigat. Naalala ko ang gabi sa Maynila. Ang mga kumikinang na ilaw, ang mga payapang tao, ang isang syudad na tumatakbo patungo sa hinaharap. Kailangan kong pumunta doon, matuto, at bumalik para baguhin ang isang bagay para sa aming henerasyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. May narinig akong boses mula sa aking puso. Malinaw at matatag. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Lumipas ang mga araw. 1 linggo pagkatapos ng tour, ang video ni Brian na may hashtag na Manila Rising ay sumabog. Umabot sa 50 milyong views. Daan-daang komento kada segundo. May ganito sa Pilipinas? Anong ginagawa ng mga paaralan natin? Gusto kong pumunta diyan. Ganoon din ang nangyari sa mga video ng iba. Naging usap-usapan ng mga kabataan sa buong Amerika ang Pilipinas. Isang araw, isang kakaibang video ang lumabas. Isang estudyante ang nakatayo sa harap ng kanyang paaralan. Simula ngayon, hihinto na ako sa pag-aaral. Hindi ko na sasayangin ang oras ko sa lumang sistemang ito. Hawak niya ang kanyang withdrawal form at isang plane ticket papuntang Pilipinas. Sa Pilipinas ko hahanapin ang tunay na kinabukasan. Mabilis itong nag-viral at sunod-sunod na ang mga katulad na video. Hihinto na rin ako. Kinukumbinsi ko pa ang mga magulang ko. Papunta na ako dyan. Nagkagulo ang paaralan.
Nag-usap-usap ang mga guro. Isang emergency news ang lumabas sa TV. Ang malawakang paghinto sa pag-aaral ng mga kabataang Amerikano ay kumakalat sa buong bansa. Ang kanilang destinasyon, ang Pilipinas. Naglabas ng graph ang balita, isang pulang bar na biglang tumaas. Sa loob ng isang buwan, ang bilang ng mga nag-file ng withdrawal form ay tumaas ng 300%. Nasa front page ng New York Times, Pilipinas, ang bagong pangarap ng mga kabataang Amerikano. Nag-interview sila ng mga estudyante. Nakita namin ang hinaharap sa Pilipinas. Ang edukasyon sa Amerika ay naiwan sa nakaraan. Nagsimulang kumilos ang mga magulang. Nagkaroon ng emergency meeting. Bakit gusto ng mga anak nating pumunta sa Pilipinas? Anong problema sa edukasyon natin? Nagbabayad tayo ng 10,000 para sa ganitong klase ng pagtuturo? Naging magulo ang pagpupulong. Naglabas ng pahayag ang gobyerno, ngunit huli na ang lahat. Araw-araw, nanonood ako ng balita. Lumalakas ang tibok ng puso ko. Nagsimula na ang pagbabago. Ang mga nakita at naramdaman namin ay nagpapagalaw sa mundo. Nagbago rin ang atmosphere sa paaralan. Naririnig na ang boses natin, sabi ni Brian. Tayo naman ngayon ang gagawa ng pagbabago. Habang naglalakad sa pasilyo, napaisip ako. Isang linggong biyahe sa Pilipinas ang yumanig sa buong Amerika. Ngunit simula pa lang ito. Ang tunay na pagbabago ay parating pa lang. Tumingin ako sa labas. Nagtipon ang mga estudyante sa field. May hawak na mga placard. Bigyan niyo kami ni kinabukasan. Gayahin ang Pilipinas. Respetuhin ang MGA estudyante. Ngumiti ako. Sa wakas, kumikilos na ang aming henerasyon. At ako, nasa sentro nito. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Ang revolusyon ng aming henerasyon ay nagsisimula na. Ilang araw pa ang lumipas. Sa hapagkainan, kaharap ko ang aking mga magulang. Emily, parang matamlay ka, sabi ni Papa. May problema ba? Tanong ni Mama. Huminga ako ng malalim. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Tumahimik ang lahat. Ano? Sabi ni Papa. Bakit naman bigla? Sabi ni Mama. Hindi po maganda ang paaralan dito. Nanginginig kong sabi. Maganda lang sa labas. Isang lugar kung saan nagsasanay kaming magtago sa baril, kumakain ng masamang pagkain, at nag-aaral sa makalumang paraan, pero mataas ang college acceptance rate. Yun lang po ba yun? Lumakas ang boses ko. Ang pagpasok ba sa magandang unibersidad ang lahat? Sa proseso, anong natututunan natin? Takot, kompetisyon, pangamba. Tinitigan lang nila ako. Sa Pilipinas, nakita ko ang edukasyong nirerespeto ang mga estudyante, isang sistemang nagtuturo ng kinabukasan at isang ligtas na kapaligiran. Ipinakita ko sa kanila ang mga litrato. Ito po ang tunay na edukasyon. Dito ko gustong matuto. Emily, emosyonal ka lang, sabi ni Papa. Hindi po ito emosyon, umiling ako. Isang buwan ko itong pinag-isipan at nakumbinsi ako. Hinawakan ni Mama ang kamay ko. Natatakot akong pumunta ka sa isang delikadong lugar. Mama, ang totoong delikadong lugar ay dito, nanginginig kong sabi. Normal po ba na araw-araw kaming nagsasanay para sa pamamaril? Ligtas po ba na natatakot ang mga kaibigan ko na baka mamatay sila sa paaralan? Napaluha na ako. Ang Pilipinas, payapa. Mas ligtas sila kaysa sa atin kahit laging may kalamidad. Kakatwa, di ba? Nagkatinginan sila. Naiintindihan namin ang punto mo, sabi ni Papa. Pero malaking desisyon to. Pinag-isipan ko na po ng mabuti. Ipinakita ko sa kanila ang aking research. Hindi po ako tumatakas. Pupunta ako roon para matuto. At babalik ako para baguhin ang edukasyon dito sa Amerika. Babalik ka? Opo. Para sa aming henerasyon. Unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha. Pagkaraan ng ilang araw, muli kaming nag-usap. Nagtanong kami sa Embahada ng Pilipinas, sabi ni Papa. Mayroon silang exchange student program. 1 taon. Kumabog ang dibdib ko. May kondisyon, seryosong sabi ni Mama. Kailangan mong bumalik pagkatapos ng 1 taon at lagi kang tatawag. Opo, syempre. Tumayo ako at niyakap sila. Salamat, hindi kayo magsisisi. Hinaplos ni Papa ang ulo ko. Anak ka namin, kung masaya ka, masaya na rin kami. Nang gabing iyon, sinulatan ko ang aking withdrawal form. Nanginginig ang kamay ko. Bawat letra ay nangangahulugan ng isang bagong simula. Kinabukasan, isinumite ko ito. Sigurado ka na ba rito? Tanong ng staff. Opo, mag-aaral po ako sa Pilipinas. Bumuntong hininga ang staff. Marami ng estudyanteng ganyan ngayon. Gabi, nag-post ako sa social media. Pupunta ako sa Pilipinas.
Pag-aaralan ko ang edukasyon ng hinaharap na nakita ko roon at babalik ako para gumawa ng bagong landas para sa aming henerasyon. Hindi ito pagtakas, isa itong hamon. Tayo ang gagawa ng pagbabago. Ilang minuto lang, dumagsa ang mga komento. Sasama ako. Salamat sa iyong katapangan. Suportado kita. Baguhin natin ito. Henerasyon natin. Nag-text din si Brian at Jessica. Nag-apply na rin kami. Magkita tayo sa Pilipinas sa susunod na taon. Baguhin natin ang kinabukasan ng ating henerasyon. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Lumipas ang ilang linggo. Inihanda ko ang aking mga gamit. Sa kotse papuntang airport, tanaw ko ang Los Angeles. Pamilyar, ngunit ngayon ay tila nakaraan na. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Mama. Hindi po, excited ako. Sa airport, tinanggap ko ang aking plane ticket, Manila. Sa departure gate, niyakap ko ang aking mga magulang. Ingat ka, opo, babalik po akong bago. Sumakay ako sa eroplano. Unti-unting umangat ito. Sa bintana, lumiliit ang Los Angeles. Pagpasok sa mga ulap, naging puti ang lahat. At nang lampasan namin ang mga ulap, isang nakakasilaw na sikat ng araw ang sumalubong. Ngumiti ako. Isang bagong simula. Lumilipad ako patungo sa isang bagong kinabukasan. Ang langit ay walang hanggan at ang hinaharap na naghihintay ay walang katapusan. Kamusta ang kwento? Isang salaysay kung paano natuklasan ng mga kabataang Amerikano na nawalan ng pag-asa sa kanilang edukasyon ang tunay na kinabukasan sa loob lamang ng 7 araw na paglalakbay sa Pilipinas, at kung paano ang kanilang matapang na pagpili ay naging isang malaking alon na yumanig sa buong lipunang Amerikano. Patuloy naming ibabahagi ang mga nakagigimbal at nakakaantig na kwento tungkol sa Pilipinas na hinahangaan ng mundo. Pindutin ang subscribe at like button at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Isang nakaka-inspire na episode. Maraming salamat.